Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita dito sa mundo ng crypto kung saan ay ang pagka-delay ng desisyon ng US SEC or Securities and Exchange Commission tungkol sa mga spot ETF applications para kay XRP at saka Dogecoin. Kung isa ka pong crypto trader o investor dito sa Pinas, mahalaga po para sa iyo ang isyong ito dahil malaki ang epekto nito sa galaw ng market. Pero ano nga bang ibig sabihin ng ETF? Bakit po napakahalaga nito para sa mga crypto tulad ni XRP at Dogecoin? At bakit ito nadidelay ng paulit-ulit? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng balitang ito ay ang The Crypto Basic. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ETF at kung bakit po ito mahalaga sa crypto tulad ni XRP at saka Dogecoin. Ayan, sa mga hindi pa nakakalam, ang ETF ay Exchange Traded Fund, kung saan ay isang investment product na parang mutual fund. Pero siya po ay naiti-trade sa stock market tulad ng stocks. Ang kaibahan lamang po ay ang ETF ay nagre-represent ng presyo ng isang asset. Halimbawa si XRP o si Dogecoin. At yan, nang hindi mo na kailangan pang direktang bumili ng mismong crypto. Kapag naging approve ang isang spot-based crypto ETF tulad po kay XRP at Dogecoin, ibig sabihin ay pwede nang mag-invest ang mga traditional investors at saka institution sa crypto gamit ang mga regulated na financial products. Mas madali po ito para sa mga baguhan at sa mga hindi komportable sa direct crypto custody. Sa madaling salita, ang ETF ay parang shortcut para makapasok ang malalaking kapital sa crypto market. Kaya kapag may balita tungkol sa ETF approval, kadalasan ay tumataas ang presyo ng mga coin na kasali. Ngayon ay bakit po dinelay ng SEC ang desisyon para sa XRP at saka Dogecoin ETF? Nitong May 21, 2025 ay in-announce po ng US SEC na i-delay nila ang kanilang desisyon sa tatlong spot ETF applications na nagtatry na i-track si XRP at saka si Dogecoin. Kasama po dito ang mga proposal mula sa Grayscale, 21 shares at ang Grayscale Dogecoin Trust. Ayon po sa dokumento mula sa SEC, gusto muna nilang humingi ng public comments mula sa publiko. Ibig sabihin ay gusto nilang marinig ang opinyon ng mga tao tungkol sa mga legal at saka policy issues na pwedeng idulot ng pag-approve ng mga ETF na ito. Binibigyan nila ng 21 days ang public para mag-submit ng comment at may 35 days naman para sa mga rebuttal o sagot sa mga comments na yan. Kaya technically, pwedeng tumagal pa ito ng halos 2 buwan o higit pa bago sila maglabas ng final na decision. Normal lang ba ang delay na ito mula sa SEC? Ayon po kay Ginoong James Seyfarth, isang kilalang ETF analyst mula po sa Bloomberg Intelligence, ay normal lang daw na ma-delay or mag-delay ang SEC ng ganito. Sa katunayan ay inaasahan na raw ito ng mga tao sa crypto community. Sabi pa niya ay bihira raw mag-approve ang SEC ng spot crypto ETF nang hindi nauubos ang buong 240-day review period. Sabi niya, wag na raw tayong umasa na magkakaroon ng approval ngayong June o July. Mas malamang daw na ilabas ang final approval sa October 2025 pa, kung kailan natatapos ang full review cycle para sa mga applications ni na XRP at saka Dogecoin.
Ayan. Ngayon ay ano pa ang sinabi ng SEC tungkol dito? Binibigyang diin din ng SEC na wala pa silang final conclusion sa mga issue. Ang gusto lang nilang gawin ay ang pag-aralan pa ng mas malalim ang mga concerns tulad po ng fraud, market manipulation at kung paano mapuprotektahan ang mga investors kung sakaling ma-approve ang ETF. Ang delay na ito ay bahagi po ng kanilang mandato sa ilalim po ng Section 6B5 ng Securities Exchange Act. Ang batas na ito ay nagsasaad na dapat ang mga financial products ay may sapat na safeguards laban sa pandaraya at manipulasyon ng market. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito kay Ethereum? Yan, dito sa Ethereum ETF na may staking. Ayan. Bukod po kay XRP at Dogecoin, na-delay din ang amendment para kay Bitwise Ethereum ETF na sana ay papayagan ng magkaroon ng staking. Ang staking ay paraan para kumita po ng rewards habang naka-hold ang Ethereum mo. Kung ma-approve ito, mas lalaki ang kita ng mga investors mula sa Ethereum ETF dahil may staking yields na kasama. Pero tulad ng kay XRP at Dogecoin, gusto rin munang pag-aralan ni SEC kung okay ba ito legally at kung hindi ito makakasama sa mga investors. At ayan ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa may interest dito kay XRP at saka Dogecoin. Ayan, sama na rin natin si Ethereum. Kaya, ayan, una, kung meron ka pong XRP holdings at saka Dogecoin holdings, maaaring hindi agad tumaas ang kanilang presyo sa short term dahil po sa pagka-delay ng ETF approval. Karaniwan ay tumataas po ang presyo kapag may good news, gaya ng ETF approval. Pero dahil na-delay na naman ito, malamang ay mananatiling tahimik o sideways ang presyo ni XRP at Dogecoin sa ngayon. Pangalawa, ang delay ay nagbibigay pa ng mas maraming panahon para makapaghanda po tayo. Kung may plano kang magdagdag ng XRP o Dogecoin sa iyong portfolio, maaaring magandang pagkakataon ito habang wala pang malaking paggalaw sa presyo. At pangatlo, pinapakita po ng delay na ito na maingat ang SEC at hindi lang basta-basta mag-a-approve ng crypto-related products. Oo, frustrating ito para sa crypto community. Pero long term, ay mas mainam ito para sa seguridad ng mga investors. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang delay na ito ay expected po talaga. Kung babalikan natin ang history ng SEC, lagi naman silang nagtitake ng full review period bago magdesisyon. Mas gusto po nilang sigurado kaysa magmadali. Ang magandang balita dito ay hindi nila outright na tinanggihan ang ETF proposals. Ibig sabihin ay bukas pa rin ang posibilidad na ma-approve si XRP at Dogecoin sa kanilang mga ETF ngayong taon. At yan po ay sa posibleng buwan ng October. Kapag dumating ang araw na yan at na-approve na sila, malaki ang magiging impact nito sa presyo. Pwede pong sumabog sa XRP at lumipad naman si Dogecoin. Kaya ngayon pa lang ay maganda ng bantayan ang kanilang mga galaw. Sa ngayon ay mag-ingat po tayo sa mga hype at saka rumors. Patuloy lang tayo maging updated at educated sa bawat galaw ng market. Tandaan po natin, hindi dahil delayed ay wala ng pag-asa. Ang tamang timing at tamang kaalaman ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay dito sa mundo ng crypto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.